Desidido si Vladimir Putin na ibalik ang panahon ng Soviet sa Russia. Wala siyang pakialam sa paraan ng paggawa nito. Dapat simula ang pananakop sa Ukraine. Pero 4.5 taon ng labanan ang nagpatigil sa mga plano ni Putin. Nag-iba ng direksyon si Putin. Kung di niya maibalik ang Unyong Soviet, magdadala siya ng kahirapan tulad noon. Sarkastiko lang tayo rito. Pero dahil kay Putin, nagugutom at namamatay ang Russia. Nagbabadya ang krisis sa pagbabangko na walang katulad sa panahon ni Putin dahil sa tumataas na pagkabangkarot at pagbagsak ng sistemang gawa ng Kremlin. Nasa bingit ng pagkawasak ang mga bangko ng Russia. Kaunting tulak na lang at tuluyang babagsak ang Russia sa ganap na pagguho ng ekonomiya. Isang tumagas na ulat ng intelihensyang Europeo ang naglantad sa laki ng problema ng sistema ng pagbabangko ng Russia. Ayon sa Reuters, na nakasilip sa mga dokumento at sa International Business Times, ipinakikita ng intelligence na halos hindi mapipigilan ang krisis sa pagbabangko sa Russia matapos magdeklara ng pagkabangkarote ang mahigit 500,000 katao noong 2025. Ang mga bangko ng Russia ay lalong nalalantad sa problemadong pautang na lahat ay naging posible dahil kay Putin at sa Kremlin na nagbibigay ng insentibo sa mga pautang at sumusuporta sa mga bangko sa desperadong pagtatangkang mapanatili ang paggana ng ekonomiyang pangdigmaan ng Russia. Ayon sa ulat, umabot na sa 10% ang bahagi ng mga pautang sa korporasyon na posibleng hindi mabayaran sa mga bangko ng Russia na itinuturing na crisis. Hindi lang ito pag-uga, kundi isang sakuna para sa mga bangko ng Russia. At nangyayari ang lahat ng ito dahil sina Putin at ang mga kasabwat niya sa Kremlin ay sobrang walang kakayahan. Kaya nila nagawa ang perpektong kalagayan para bumagsak ang mismong bagay na pinakakailangan ng Russia para manatiling buhay. Ayon sa ulat ng Telegraph noong Hulyo 6, tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng pananalapi ng Russia, ang Kremlin ang nagdulot ng krisis sa pananalapi ng Russia sa pamamagitan ng pag-utos sa mga bangko na huwag sundin ang karaniwang pagsusuri sa kredito sa pagpapautang. At kahit ang mga pautang mismo ay hindi rin nakaligtas sa impluwensya ng Kremlin. Sinusubsidyohan ni Putin ang marami sa mga ito para magmukhang mas maayos ang ekonomiya ng Russia. Ang mga pautang ay para sa mga kumpanyang gumagawa ng armas para masabayan ang matinding pagkaubos ng mga puwersa ng Russia sa Ukraine. At para sa mga bumibili ng bahay na nahihirapan dahil sa pagtaas ng presyo ng pabahay ng hanggang 14% noong 2025. May mga kahina-hinalang pautang na mataas ang interes, suportado ng Kremlin at nangyayari na ang inaasahan. Hindi kayang bayaran ng mga tao at negosyo sa Russia ang utang nila. Ang ibig sabihin nito ay napupuno na ngayon ng mga bangko sa Russia ng mga hindi mabayarang utang at nauubusan na ng paraan ang Kremlin para pagtakpan ang sitwasyon. Nasubukan na nila lahat ng paraan, pero hindi na epektibo ang mga programang pautang na suportado ng Estado. Bumibigay na ang mga mekanismo ng restrukturisasyon ng pautang na sinubukan ng Russia gamitin para itago ang mga utang na ito. Hindi pa rin sapat ang pressure sa Central Bank ng Russia para ibaba ang interest rates. Umabot ng 20% ang rates noong kalagitnaan ng 2025 mula sa dekadang pinakamataas na 21%. Kahit bumaba na sa 14.25% ang rate, mataas pa rin ito. Kaya hindi pa rin kayang bayaran ng marami ang mga loan ng mga bangko sa Russia. Isa itong krisis para sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa International Business Times, ito ang bunga ng paggamit ni Putin sa mga bangko ng Russia bilang panangga sa biglang dagok ng kanyang baliw na paggastos sa digmaan. Inaasahang kakayanin ng mga bangko ang dagok ng digmaan dahil inakala ng Kremlin na mabilis babagsak ang depensa ng Ukraine. Pero matatag pa rin ito hanggang ngayon. 4.5 taon na ang digmaan. Ngunit nasa 20% lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia. Karamihan dito nakuha noong 2014 at unang buwan ng 2022 pagsalakay. Mula noon, naging mabagal ang usad ng laban habang ibinuhos ng Russia ang bilyon-bilyong pondo sa isang digmaan na hindi naman nila napapanalunan. Ngayon, ang mga bangko ng Russia ang nagdurusa dahil sa maling akala ng Kremlin. May ilang bangko sa Russia na nag-uulap na 15% ng kanilang consumer loan ay hindi na binabayaran. Bumabagsak ang mga tao at kumpanya na nagpapatakbo ng sistema.
kaya't naipit ang Russia sa mapaminsalang siklo ng pagbabangko. Ang bawat pagkabigo ay nagdadagdag ng utang na uuwi sa muling pagsasaayos at mas maraming pakikialam ng Estado para mapanatili ng Kremlin ang pagpapanggap na walang mali. Nagiging paikot na pababa ang siklo at sa dulo nito, maaring bumagsak ang ekonomiya ng Russia na magwawakas sa pananakop nito sa Ukraine. Gusto naming sabihin ito, Putin, hindi mo masasabi na walang babala na malapit ng mabigo ang maliit mong planong suportado ng Estado. Simulan natin sa issue ng hindi nabayarang utang. Noong Hulyo 2025, iniulat ng Bloomberg na maraming ehekutibo ng bangkong Ruso ang tumingin sa talaan ng pautang at napansin ang mga problema. Nalaman ng mga ehekutibo na mas masahol ang kalagayan ng mga talaang ito kaysa sa ipinapakita ng mga opisyal na datos. At dahil dito, nagkaroon ng mga pribadong pag-uusap tungkol sa posibilidad ng isang bailout na suportado ng Estado kung sakaling magsimulang magdulot ng mas maraming problema. Ang maraming masamang pautang na hawak ng mga bangkong ito sa kanilang mga talaan. Malabong magka-bailout na yon dahil sa matinding problemang pang-ekonomiya ng Russia at paubos na ang pera nito. Pag-uusapon pa natin yan. Noong Hulyo 2025, sinabi ng Russia na maayos ang sistema ng pagbabangko ng bansa. Oh, may mga problemadong pautang, pero lahat ng bangko ay kailangang harapin yan. Sa kabuuan, inuulit lang ng Kremlin ang lumang pahayag tungkol sa maayos na sektor ng pagbabangko ng Russia. Sa pribado, hindi bababa sa 3 sa pangunahing nagpapautang sa Russia ang nag-uusap na baka kailangan nilang dagdagan ng kapital sa susunod na 12 buwan. Halos eksaktong 12 buwan ang lumipas. At ngayon, may ulat mula sa European Intelligence na nagpapatunay na may basehan ang mga alalahaning ito. Nagsimumula tayong makakita ng mas maraming palatandaan noong unang bahagi ng 2026. Noong 5 ng Pebrero, iniulat ng Moscow Times na ang Credit Bank of Moscow, ikapito pinakamalaking nagpapautang sa Russia, ay may malapit na ugnayan sa higanteng kumpanyang langis ng Rusya na Rosneft. Nagulat ang Credit Bank of Moscow ng netong pagkalugi na $117 milyong sa ika-4 na quarter ng 2025. Nanatiling kumikita ang bangko sa kabuuan ng taon. Pero bumaba ng 1/4 ang netong kita nito kumpara noong 2024. Ang pagkalugi ay nangyari matapos matanggap ng mga bangko ng Estado ang $13.3 bilyong mula sa National Wealth Fund ng Russia bilang emergency recapitalization. Lumabas na ang mga bita at makalipas lamang ang 1 araw, inilahad ng Euromaidan Press ang lawak ng kabulukan sa sistema ng pagbabangko ng Russia. Ayon sa Ukrainian Foreign Intelligence Service, 11% na ng lahat ng pautang sa Russia ang non-performing loans, lagpas na sa 10% threshold ng sistemikong krisis sa pagbabangko. Ibinunyag ng parehong ulat na bumaba ng 8% ang kita ng mga bangko sa Russia noong 2025 at ang return on capital expenditure ay bumagsak sa 18%. Muling lumitaw ang parehong paratang sa bagong ulat ng Europa. Restructuring, bailouts, kasinungalingan. Tinatakpan ng Kremlin ang halos bumagsak na sistema ng pagbabangko. Binutas na ng mga problemadong asset ang sistema ng pagbabangko ng Rusya at lalala pa ito pagsapit ng Pebrero. Ang mahigit 500,000 na pagkabangkarote na binanggip sa pinakabagong ulat ng intelihensya ay natural na bunga ng lahat ng mga problemang ito. Pero muli, sino mang nagmamasid ay makikita na ang mga default sa utang ng Rusya ay nagsisimula ng lumala sa nakababahalang paraan. Noong Mayo 9, inilantad ng Fortune ang lahat. Habang ang GDP ng Rusya ay bumaba ng 0.5% taon-taon sa unang quarter ng 2026 na posibleng simula ng resesyon, nagsisimula ng hindi makabayad ang mga kumpanyang Ruso. Noong 2024, mayroong 11 technical na default sa Rusya. Noong 2026, nakita ang parehong bilang sa loob ng 3 buwan. Doble ang utang na kailangang i-roll over ng mga bangko sa 2026 kumpara noong nakaraang taon.
habang ang mga kumpanyang Ruso ay nahaharap sa inflasyong dulot ng Operation Epic Fury sa Iran. Akala ng mga negosyong iyon na wala na ang pressure, pero maaari itong bumalik, lalo dahil nung Hulyo, 8 inihayag ni Pangulong Donald Trump ng US na tapos na ang tigil putukan sa Iran at itutuloy ang mga pag-atake. Ang hirap ay patuloy na nararanasan ng sektor ng korporasyon sa Russia, tulad din ng nangyayari sa sektor ng mga sambahayan. Noong Hunyo, iniulat ng RBC Ukraine na ang mga negosyo sa Russia ay may mahigit $100 at 17 tuldok 5 bilyong utang at umabot sa 6 tuldok 7 ang problemadong bayarin hanggang katapusan ng Pebrero. Iniulat din ng The New Voice of Ukraine na ang mga kumpanyang teknolohiya sa Russia ay lalo pang lumulubog sa utang dahil ang pinakamalalaking kumpanya sa sektor na yon ay nakita ang kanilang mga obligasyon na tumaas ng 53 noong 2025 hanggang umabot sa $27.1 bilyong. Matagal nang nagsimula ang lahat bago ang ulat ng European Intelligence. Ngayon, malapit nang madikit sa apoy ang dinamita na nakakabit sa mitya. Kapag nangyari yon, sasabog ang sektor ng pagbabangko ng Russia dahil sa Kremlin. At alam ito ng mga mamamayang Ruso. Nakikita nila ang mga pangyayari at gumagawa ng hakbang na nagpapakitang humina ang tiwala nila sa mga bangko ng Russia. Bago namin ibunyag ang bagay na yon, ito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-on ang notifications para makita mo pa ang iba naming videos sa channel na ito. Sinusubukan ng mga mamamayan ng Rusya na inaasahang sila ang pinakamatinding maaapektuhan ng pagsabog ng sektor ng pagbabangko ng Rusya na ilabas ang mas marami sa kanilang pera mula sa mga bangko hanggat maaari. Noong Hunyo 8, iniulat ng United 24 Media na umabot sa $13 bilyong ang cash na inilabas ng mga karaniwang Ruso mula sa mga bangko noong Mayo, pinakamalaki sa nakalipas na 3 dekada sa buwang iyon. Kasunod ito ng pag-withdraw ng mga Ruso ng $3.8 bilyong mula sa mga bangko noong Marso at panibagong $8.5 bilyong noong Abril. Wala pa tayong datos sa Hunyo, pero hindi na kami magtataka kung mas maraming bilyon ang ilalabas mula sa mga bangko habang namumulat ang mga Ruso sa krisis ng sistema. Mas mainam na may perang magagamit kaysa itago sa bangko na maaring bumagsak ng walang babala kapag pumutok ang bulanggawa ng Kremlin. Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, sa unang kalahati ng 2026 tumaas ng $17.2 bilyong ang perang umiikot sa Russia. Ikalawa sa pinakamalaking bilang mula nang simulan ang pagtatala. Kailan naganap ang pinakamalaking withdrawal? Noong 2020 sa simula ng pandemya ng COVID, 19 nag-withdraw ng $18.6 bilyong mula sa mga bangko ang mga Ruso. Wala nang tiwala sa sistema ng pagbabangko ng Russia. Nagwi-withdraw ng malaking pera ang mga tao dahil takot silang mawala ito kung hindi nila gawin. Hindi na rin sila nagtitiwala sa contactless payments dahil sa mga paghihigpit ni Putin sa internet na maaaring magdulot ng pagkawala ng kakayahan ng mga Ruso na magbayad ng ganito ng ilang oras o araw. Bawat withdrawal ay bumabawas sa liquidity ng bangko na ayaw ng banking sector ng Russia, lalo na't marami silang bad debt ngayon. Hindi ba't nakakatuwang makita na may naabot ang Kremlin? Itinanim nila ang mga binhi ng krisis na ito ilang taon na ang nakalipas at ngayon ay nagsisimula ng lumitaw ang mga bulok na bunga. Kumagat ang mga awtoridad ng Russia sa bulok na bungang iyon, numiti sa kabila ng sakit at nagkunwaring normal ang lahat. Malaki ang epekto ng parusa sa kasalukuyan, pero ayon sa CFO ng Sberbank, pinakamalaking bangko sa Russia, hindi ito problema. Lahat ng pangunahing bangko ay nasa ilalim na ng mga parusa at noong ipinakilala ang mga ito noong 2022, nagkaroon talaga ng matinding tensyon. Sinabi ni Taras Skvortsov sa Reuters, pagdating ng 2026 sanay na ang lahat dito at karamihan sa mga kliyente ng bangkong may parusa ay hindi na alam ang tungkol dito. Ang karaniwang tugon ng isang Ruso, ibaon mo ang ulo mo sa buhangin at magsinungaling sa mga tao habang umaasang magkakaroon ka ng eksenang parang sa Shaun of the Dead at hintayin na lang na matapos ang lahat ng ito. Malapit na ang katapusan. Totoo ang krisis sa bangko. Kahit pilit tayong pinapakalma ng mga bangkero, kitang-kita nating may mga hakbang sa likod ng eksena
kung saan sinusubukan ng Kremlin kontrolin ang sitwasyong sila rin ang gumawa pero hindi naman nila ito hawak. Sa halip na gawin ang solusyong nangangailangan ng totoong trabaho na, alam mo na, talagang gumawa ng paraan tungkol dito, wala talagang sinabi ang sentral na bangko ng Rusya tungkol sa nangyayari. Iba ito kumpara noong 2025 nang sinabi ng gobernador ng sentral na bangko, Elvira Nabiulina, sa mga Ruso na hindi kailangan ng recapitalization sa pinakamalalaking nagpapautang sa Rusya noong may katulad na problema. Pagkatapos, nagbigay ng palihim na rekapitalisasyon ang Rusya sa mga nagpapautang nito. Kung huhulaan namin, malamang na ang magiging malaking solusyon ng Rusya sa 2026 ay magbuhos pa ng mas maraming pera sa mga bangko sa pag-asang hindi sila malulugi. Sa halip na ayusin ang gulo ng mga pautang na suportado ng Estado na pinipilit ng Kremlin na aprubahan ng mga bangko. Na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa simula pa lang. Ayon kay Vladislav Inozemtsev, isang associate fellow sa programa para sa Russia at Eurasia ng Chatham House, may ibinahagi siyang kawili-wiling punto na karamihan ng utang na hinaharap ng mga bangko ng Rusya ay napunta sa isang partikular na sektor ng kanilang ekonomiya at tiyak na makikialam ang Kremlin sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag na pondo. Sigurado na sa huli, ang Estado ang magbabayad nito o patuloy na sasagutin ng gobyerno ang interes para hindi maapektuhan ang mga bangko. Ayon sa analyst, kahit may hindi mababayar ang utang, maglalaan pa rin ng pondo ang sentral na bangko sa mga apektadong bangko. Dagdag niya, higit kalahati ng utang ng korporasyon sa mga bangkong Ruso ay pautang sa mga kumpanyang may kaugnayan sa depensa. Planong Rusya na gumastos para malutas ang krisis sa mga bangko. Pero may problema. Maaring gumana ang ganitong solusyon ilang taon nang nakalipas, nang malakas pa ang ekonomiya ng Rusya. Mas madaling naiwasan noon ang mga parusa sa langis at kumikita ang depensa. Pero ngayon ay 2026 na. Mas malakas na kaysa dati ang mga parusa ngayon. Sinisira ng mga drone ng Ukraine ang mga oil refinery at pasilidad ng Rusya, nagdudulot ng bilyong dolyar na lugi sa Kremlin buwan-buwan. Mukhang humina na rin ang depensa nila ngayon. Kung matatag talaga ito, hindi na sana kailanganin ng Kremlin na sagipin ito mula sa mga problemadong pautang na ibinigay ng mga bangko rito. Malapit nang maabot ng Russia ang dulo ng kanilang ekonomiya at mabilis nang nauubos ang pera na kailangan nila para iligtas ang kanilang mga bangko. Binanggit namin ang pambansang pondo ng kayamanan ng Russia at paggamit nito noon sa pagsagip ng mga bangko. Ayon sa Kyiv Institute ng Ukraine, ang mga ari-arian sa pondong yon ay bumaba mula 6.5% ng GDP ng Russia patungong 1.8% noong Abril 2026. Noong unang quarter ng 2026, bumaba ng 45% ang kita ng Russia mula sa langis at gas kumpara sa nakaraang taon. Kaya mas kaunti ang pera na mabubuwisan ng Kremlin. Ang labas budget na pondo, kadududang pautang, at mabilis na pagpapalawak ng kredito na pinangasiwaan ng Kremlin ay nagdudulot ng ekonomikong krisis na magreresulta sa kakulangan ng pera ng Russia para sagipin ang mga bangko at suportahan ang pagsalakay sa Ukraine. Tandaan, mahina ngayon ang ekonomiya ng Russia. Binaba ng Ministeryo ng Pag-unlad ng Ekonomiya ang GDP growth forecast ng bansa para sa 2026 mula 1.3% sa 0.4%. Kahit mukhang ambisyoso pa rin yun, lalo na't bumaba ang GDP sa unang quarter ng 2026. Malaki din ang budget deficit ng Rusya ngayon. Noong Hunyo 10, iniulat ng Moscow Times na lumobo na ang deficit na ito sa 83.5 bilyong dolyar sa unang 5 buwan ng 2026 na 60% na mas mataas kaysa sa taunang target na itinakda ng Kremlin. Simple lang ibig sabihin nito, mas kaunting pera ang pumapasok sa Rusya. Pero tumataas ang gastos dahil sa digmaan ni Putin. Saan kukuha ng pondo ang Kremlin para tuloy-tuloy sagipin ang mga bangko? Mukhang walang may sagot. At ngayon may pagkakataon pang pahirapan ng Rusya. Nabanggit na natin ang papel ng mga parusa sa krisis sa pagbabangko ng Rusya. Dahil sa mga parusang iyon,
Mas nahihirapan ang mga negosyo sa Rusya na makuha ang kailangan nila para gawin ang kanilang mga produkto. Kaya bumababa ang benta at kita at nahihirapan silang bayaran ang mga utang nila sa mga bangko. May paparating pang mga karagdagang parusa. Habang nagsasalita tayo, inihahanda na ng Unyong Europeo ang ika-21 pakete ng parusa laban sa Rusya. Tatalakayin ang paketeng yon ng Komite ng mga Permanenteng Kinatawan sa pagitan ng Hulyo 8 at 10, ayon sa Pravda. Maaring maantala ang pakete hanggang taglagas kung walang kasunduan ngayong Hulyo. Pero darating pa rin ito. Bukod dito, may usapan din tungkol sa takdang pinakamataas na presyo sa langis ng Rusya na hiwalay sa pakete ng mga parusa at posibleng magdagdag ng pasanin sa ekonomiya. Unti-unting tumitindi ang presyon sa ekonomiya ng Rusya. Maaring subukan ng Kremlin ang mga bailout o gumastos ng nauubos na pera para palabasing buo ang kanilang sektor ng pagbabangko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Tumataas ang mga hindi nababayarang utang at pagkabangkarote. At limitado lang ang kakayahan ng Kremlin na pigilan ang pagbagsak. Nasa bingit na ng pagbagsak ang pagbabangko sa Rusya. Pero masasabi rin natin ang parehong bagay tungkol sa buong ekonomiya ng bansa. Bukod sa krisis sa pagbabangko, may kwento ng bagsak na GDP, kakulangan sa manggagawa, at sunod-sunod na pagsasara ng mga lokal na kumpanya. Ang pagbibigay ng pera sa mga bangko ay hindi malulutas ang mga problema sa likod ng nalalapit na krisis ng Russia. At malalaman mo kung gaano kalala ang mga problemang yon sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang subscribe at i-ring ang notification bell para makapanood ka pa ng mas maraming pagsusuri tungkol sa mga kabiguang panloob at militar ng Russia mula sa The Military Show. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.